Una sa lahat ay alamin muna natin ang kaluwalhatian ni Lucifer sa langit. Bago bumagsak, si Lucifer ay isang nilalang na walang kapantay sa kaningningan. Sa aklat ni Ezekiel, ang propeta ay naghatid ng mensahe mula sa Diyos na madalas na tinutukoy bilang paglalarawan kay Lucifer. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuutan, ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang zafiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip. At itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang talatang ito ay naglalarawan ng mataas na katayuan ni Lucifer kung saan siya ay pinalamutian ng mga mahahalagang bato na sumisimbolo sa kanyang kagandahan at halaga sa nilikha ng Diyos. Siya ay tinukoy bilang walang dungis sa kanyang mga pamamaraan na nagpapahiwatig ng kanyang orihinal na kasakdalan at pagkakaugnay sa kalooban ng Diyos. Bilang isang tagapagbantay na kerubin, hawak niya ang mataas na otoridad at responsibilidad. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mataas na katayuan, ang puso ni Lucifer ay nasira. Ang kanyang kagandahan at karunungan, mga regalo mula sa Diyos, ay pinagmulan ng kayabangan. Sa halip na gamitin ang kanyang mga kaloob upang luwalhatiin ng Diyos, sinimulan niyang hangarin ang kaluwalhatian para sa kanyang sarili at ito ang nagmarka ng simula ng kanyang pagbagsak. Ang Biblia ay naglalarawan ng pagrerebelde at pagbagsak ni Lucifer sa mga talata, tulad ng Isayas at Pahayag. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng ugat ng kanyang pagbagsak at ng mga bunga ng kanyang mga kilos. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ni Lucifer ay ang kanyang kayabangan na mababasa sa Isayas, 14 na kabanata mula sa 12 berso. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Ang kayabangan ni Lucifer ang nagudyok sa kanya na asamin ng posisyong katumbas o mas mataas pa sa Diyos. Sa makatuwid, hindi siya nasiyahan na maging isang nilalang ng lumikha. Sa halip, hangad niyang itaas ang kanyang sarili sa iba, nagnais ng pagsamba at paghanga na nararapat lamang sa Diyos. Ang paulit-ulit na paggamit niya ng ako'y sa talata ay nagpapakita ng kanyang makasariling ambisyon at kayabangan. Ang rebelyong ito ng kayabangan ay isang babala sa sangkatauhan. Ang kayabangan ay nananatiling isa sa mga pinakamapanlinlang na kasalanan na humahantong sa mga tao na unahin ang kanilang mga hangarin at ambisyon kaysa sa kalooban ng Diyos. Sa aklat ng Kawikaan, 16 na kabanata, 18 berso, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Kung paanong ang kayabangan ay nagdala sa pagbagsak ni Lucifer, ay posible rin itong maglayo sa atin mula sa Diyos kung hindi mapipigilan. Ang kanyang labis na pagtuon sa sarili ay isang pangunahing sanhi ng kanyang paglayo sa Diyos. Sa aklat ni Ezekiel, sa 28 kabanta, 17 berso, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan, aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka.
Ang perpektong kagandahan at kaningningan ni Lucifer, mga kaloob mula sa Diyos, ay naging dahilan ng kanyang pagiging makasarili at pagmamataas. Sa halip na ipahayag ang pasasalamat at papuri sa Diyos, naghangad siya ng sariling kaluwalhatian. Magkaganon man ay kaibahan naman ito sa Panginoong Hesus na isang huwaran ng pagpapakumbaba. Sa aklat ng Filipos, 2 kabanata mula sa 5 berso, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Hesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Kung saan piniling magmataas ni Lucifer, si Jesus ay voluntaryong nagpakumbaba upang mailigtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang kwento ng pagbagsak ni Lucifer ay isang paalala na kahit ang pinakadakila ay maaring magkamali kapag inuna ang kayabangan at pansariling hangarin. Subalit, ipinakita sa atin ni Jesus na ang tunay na kaluwalhatian ay nasa pagpapakumbaba, pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos.